She was trying to be more casual pero lumilitaw pa rin ang kaignorantehan niya sa eksenang ganoon. She was almost melted in his hardness. Dama niya yun sa ibabaw ng kanyang tiyan. Nang mapansin ni Erickson na ninenervyos si Hana, muli siya nitong dinampian ng halik. Sa paglapat ng kanilang mga labi ay ang pagkakataong kinuha niya. Naging aktibo siya sa bawat kilos pero naging maingat sa sumunod. Sandaling napapikit si Laika sa tila bulto-bultong tusok ng karayom sa katawan niya. Napaliyad siya sa labis na kirot ng mapag-isang kanilang mga katawan. Napadiin ang pagkakakapit niya sa kobre kama na parabang doon lamang niya nahugot ang lakas upang maibsan kahit papaano ang nadaraming sakit. Ang tila tarik na tumarak sa loob ng kanyang pagkababae, ang labis na nagpahina sa kanyang kamalayan, subalit sa kabila ng natamong sakit ay ang satisfaction na gusto niyang makamtan kung saan. Kanya ngayong nararanasan na tila ba wala ring pagsidla ng kaligayahang dulot niyon. Kapwa sila padapang bumagsak sa kama. Nawalan ng lakas si Erickson na pabagsak din ng pagkakadapa sa likod ni Hana na nasa ganoon silang ayos ng kapwa sila kapusin ng hangin at lakas. Patagilid na bumaba si Erickson sa tabi ni Hana at payakap na hinapit siya nito patungo sa dibdib nito. Nangihina man ay tumingala siya dito. Nakangiting sinalubong siya ni Erickson. I love you. Mahal din kita. Ganti niya. Mahigpit siya nitong niyakap at hinayaang gawing unan muli ang braso nito. Naisuko man ni Hana dito ang sarili ay wala siyang pinagsisihan. Bagkus ay nabuo ang isang panata niya sa sarili. Si Erickson lamang ang pakamamahalin niya hanggang sa kahuli-hulihan. Napamulagat siya ng maramdaman ang nangangating pisngi. Isang tangkay ng bagong pitas na rosas ang kanyang nabungaran at ang nakangiting mukha ng lalaking itinatangi ng puso niya. Good morning. Kinuha niya mula dito ang bulaklak at sinamyo. Flattered na siya ng sobra sa mga nagaganap at sa kalambingan ni Erickson. Mas maganda ka pa sa umaga. Ginawaran siya nito ng halik sa labi na mabilis din ang ginawa niyang pagtugon hanggang sa nagtagal sila sa ganoong posisyon. Ayaw pang tapusin ni Erickson ang halik na iyon pero ang dalaga na ang humiwalay at baka saan na naman sila madako. Nagugutom ako. Tanging namutawi mula sa labi niya. Magbihis ka na at sabay na tayong lumabas, nakahanda na ang almusal. Umangat ang isang kilay ni Hana. Hindi ka lalabas? Paano ako magbibihis? Nakakalokong ngumiti ito na naupo ng tuwid sa tabi niya. Ano pa ba ang pwede mong itago kung nakita naman lahat yan? Nakaturo ang nguso nito sa dibdib ni Hana na natatakpan ng kumot. Hindi lang pala nakita, natik. Shut up! Putol na saway niya. Bastos ka! Naihampas na dito ang unan na naharang ni Erickson. Hinagis niya ito sa kung saang bahagi ng silid. Hindi niya mapigilan ang sarili na huwag matawa sa inasal ni Hana. Lalo siyang napapamahal dito. Dinagan siya nito na pinagdaop ang magkabila nilang palad sa ulo ng bahagi ni Hana. Pinandilatan niya ito nang maramdamang muli ang matigas na bagay sa hita niya. Get out, Nathi! Kiss mo muna ako. Demanding lang no? Hindi ba pwedeng sweet lang talaga ako sa'yo? Aalis ka ba dyan o hindi ka na makakaulit? Sa pilitan ng paghalik sa kanya ni Erickson na nagpagulat din sa kanya sa bilis nitong kumilos, bumangon ito. Kaysa naman hindi makaulit. Pagmamaktol nito, sige na, hindi ako titingin kung nahihiya ka pero hihintayin kita dito. Hindi ako lalabas ng kwarto nang hindi ka kasama. Mas lalo siyang pinamulaan. Bumangon rin siya at tinila ang kumot saka bumaba sa kama. Nasa tabi niya pa rin si Erickson. Pipikit ako para wala akong makita. Panunokso nitong sabi. Ihahampas niya muli ang unan ng maagaw ito ng binata at hinuli ang kanyang kamay. Aksidenteng nabitiwan niya ang kumot at kusang nalaglag. Dadamputin na sana yon nang makita nakatitig na lalaki. Oh, tutulungan na lang kaya kitang magbihis para mas mabilis. Pilyo nitong wika na dinampot ang kumot at itinakip sa katawan ng dalaga. Tse, kaya ko na. Wala nga siyang nagawa kung hindi ang magsuot ng saplot na nandoon si Erickson. At tulad ng sabi ng binata, hindi siya nito pinagmasdan. Pasimple niya itong nilingon. Sumilay ang matamis na ngiti sa kanyang labi habang binabalik tanaw ang pinagsaluhan nila kagabi.
Hanggang saan sila tatangay ng pag-ibig sa bawat isa? Naiwang tanong sa kanyang utak na walang tiyak na kasagutan pero ano't ano pa man wala siyang pinanghihinayangan. Dumaan muna sina Hana at Erickson sa ospital. Inabutan nilang natutulog si Mikay at si Shalani na nakatulog na rin habang nakaupo sa plastik na bangko. Niyugyog ni Erickson ang balikat ng kapatid upang gisingin. She, gumising ka muna. Marahan na bumangon si Shalani mula sa pagkakayuko sa tabi ng anak. Napadilat ang babae. Kinusot nito ang mga mata at naghikab at bahagyang sinulya pa ng dalagang nakatayo sa likod ni Erickson. Kanina pa ba kayo, kuya? Kararating lang namin. Kamusta na si Mikay? Tanong ng binata habang nakamasid sa bata. Nagising siya kanina at hinahanap ka. Ang sabi ko, mamaya andito ka na. Umakbang si Erickson sa bahaging ulunan ng pamangkin. Hinaplos nito ang buhok ng bata. Tila naman na ulinagan na natutulog ang kanilang pag-uusap at nakangiti itong dumilat. Daddy? Pambungad na tawag nito sa binata. Mapait nang umiti si Erickson. Si Tito Erickson mo ito. Kamusta na ang pakiramdam mo? Nag-thumbs up ito na parang walang nararamdaman at bahagya pang kumindat sa binata. I'm fine, Tito. That's my girl. Get well soon. Nandito lang kami, okay? Hinalikan niya ito sa noo, saka kinumutan pero itinuro ng bata ang dalagang kausap ni Shalani. Napasunod ng tingin sa Erickson. Si Hana naman ay tila na hinuha ang nais iparating ng tingin ni Erickson ng sulyapan niya ito. Hinawakan ni Hana ang braso ni Shalani nang magpaalam at lumapit sa bata. Kumusta ka na? I'm Hana and you are? Inilahad niya dito ang palad. My name is Micaela. Mikay in short. Bibong tugon nito at inabot ang makikipagkamay ng dalaga. Hindi mawari ni Hana ang tamang gagawin. Nakaupo sila ni Shalani sa bench sa nurse station. Napapasaya mo si kuya? Basag ni Shalani sa pananahimik niya. Ngumiti sa kawalan si Hana. Masaya naman kasi siyang kasama. Ngayon ko lang din siya nakitang ganyan pagkatapos ng trahedyang nangyari sa pamilya namin. Pagkatapos naming maulila ay naging bugnutin na siya. At hanggang hindi niya nahahanap ang bunsong kapatid namin, walang dahilan para bumalik siya sa dating masayahin at madaldal na kuya. Pero napapansin kong nagagawa mong baguhin ang sistema niya. Pambibisto nito. Natahimik na ibinaba ni Hana ang tingin sa makintab na marmol. Kayo ni Mikay ang alam ko nagpapasaya sa kanya. Bahagi lang ako ng bago niyang kakilala. Pwede rin siguro pero paano na lang ako kapag nawala ang anak ko? Pag-iiba nito sa takbo ng usapan nila. Nilinga ito ni Hana. Sapat man si kuya nakatuwang ko sa buhay pero hindi ko kaya. Napailing ito kasabay ng pagbuga ng hangin. Hinagod ni Hana ang likod ni Shalani. Shhh! Hindi mawawala sa'yo ang anak mo. Hindi ako sigurado. Natatakot akong kunin siya ng ama niya. Hindi mangyayari yun dahil hindi yun papayagang mangyari ng kapatid mo. Unless kung makikipag-ayos ka sa ama ni Mikay, iyon lang ang alam kong pwede mong gawin. At least may magiging saligan ka kapag wala ang kapatid mo. Nag-angat ito ng mukha. Nakausap ko si Daniel kahapon at nangako siya sa akin na dadalawin niya si Mikay pero natatakot ako kay kuya. Malaki ang galit niya kay Daniel. Bigla siyang binalot ng kakaibang kaba. May iba pa ba siyang nabanggit sa'yo? I mean, kung harapin niya kaya ang kuya mo at makipag-ayos bago kayong dalawa. Mayroon pero hindi tungkol kay kuya kundi sa babaeng mahal niya. Hindi natuloy ang kasal nila. Nalulungkot ako para sa kanila. Gusto kong magkabalikan sila. Hindi ako magiging hadlang pero alam kong malabo na mangyari yun. Bakit? Umiling lamang ito. Para bang nawala ang tinik sa lalamunan ni Hana buhat sa narinig. Gusto niyang alamin ang dahilan ni Shalani pero baka tama nga si Daniel sa sinabi nito na may ibang lalaking involved sa buhay ni Shalani maliban dito. Tara na sa loob. Paanya niya si Shalani. Ngunit isang malakas na kalabog sa silid ng bata ang bumulabog sa kanila. Sa may di kalayuan sa silid ng bata, maagap na tumakbo si Shalani. Ang anak ko! Anong nangyari? Nakasunod na usisa niya
Habang patakbo nilang pinasok ang silid. "Huwag naman sana silang magpang-abot," bulong ni Shelani. "Sinong tinutukoy mo?" "Si Daniel." Napahinto si Hana sa pagtakbo. Bumagal ang mga hakbang niya. Pinagpawisan siya ng malagkit pero pinilit niyang maging kalmado at seryoso. Napilitan siyang sumunod at pumasok sa kwarto. Tumambad sa kanila ang nakahandusay na lalaki habang ang isa'y nakahanda ang kamaong paliparin sa ere. Nakadagan si Erickson sa nakahigang si Daniel na naagaw ang atensyon nito sa dalawang babaeng nakamasid. "Daniel?" Pabulong niyang tawag sa pangalan ng dating katipan pagkatapos ay bumaling kay Erickson. "Wag!" Halos duwet nila ni Shelani sa akmang pagsuntok muli ni Erickson kay Daniel. "Stop it, kuya!" Pigil na Shelani na sinakluluhan ang lalaki. "Umalis ka dyan, Shelani! Ang kapal ng mukha niyang magpakita dito pagkatapos siyang talikuran ng pamilya niya." "I said stop it!" Inalalayan nito si Daniel na duguan na ang mukha. Maagap ding sinugod ni Hana ang nagwawalang nobyo at tinulungang makatayo. Labis ang kaba niya sa dibdib. Naawa siya para sa naging hitsura ni Daniel at kay Mikay na impit lamang ang ginawang pag-iyak. Dinaluhan niya ang bata na makatayo si Erickson. Niyakap niya ito ng mahigpit na ito man ay ganoon din ang ginawa sa kanya. Nang makakalabasin na Daniel at Shelani ay sa kanya pinahiga ang bata at binalingan si Erickson. "Maupo ka nga muna," aniya kay Erickson. Naging parang bato ito sa kanatatayuan. "Bakit mo siya kilala?" Hindi siya nito tinapunan man lang ng tingin. "Maupo ka muna, sabi." Malumanay ngunit nanginginig ang boses niyang tugon. Kuyom ang kamao ng binata. "Sagutin mo ang tanong ko." Huminga siya ng malalim sa kahinawakan na magkabilang braso ng nobyo pero nanatili itong tila estatwa. "Ano ang ugnayan mo kay Daniel?" Isang mataling na tingin ang iginawan nito sa dalaga na halos ikadurog ng puso niya. Heto na nga ba ang ikinatatakot niya? Nais niyang maging isang bula na lamang upang takasan ang nakakahindig nitong mga mata. Pero nasa realidad siya. Hindi niya ito matatakasan pa at lalong hindi siya makakapagsinungaling. "Narinig mo. Narinig ko ang pagtawag mo sa pangalan niya." Muling saad ni Erickson, na akala ni Hana ay pabulong lamang niyang natawag sa Daniel kanina. Pinanlalambutan siya ng tuhod at panay-kabog ng dibdib niya. Matagal ko nang gustong sabihin sa iyo pero natatakot ako." Paano ba niya sisimulan ang pagpapaliwanag sa kaharap? Ayaw niya itong mawala dahil lamang sa naging kahapon niya pero paano niya ito mapapanatili kung isang kasalanan ang tiyak na hindi matatanggap ni Erickson? Diretsahin mo ko." Bulyaw nito sa kanya. Napaigtad siya sa lakas ng boses nito na umaalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid. Mas nakakatakot na itong tingnan ngayon kaysa kanina. Nanlilisik ang mga matang tila gutom na liyong handa siyang lapain. Napabangon si Mikay mula sa kama at nagsusumiksik sa gilid niyon. "Huwag ka mag-eskandalo ulit." Sinulyapan niya ang bata. Naawang tiningnan niya ito. "It's okay, baby. Hindi galit si Tito." Pagpapanatag niya, bumaling siya kay Erickson na mabilis na tumahan ng bata. "Isipin mo ang kalagayan ng pamangkin mo." Pabulong niya. Tila ito'y natauhan at marahang sinulyapan ang walang muwang na si Mikay. Dala ng awa ay sinugod nito ng yakap ang bata. Pero si Hana, hindi pa rin makahinga ng normal. Hahayaan niya muna na maging kalmado si Erickson, saka siya aamin dito ng buong buo. "You lied to me. Kailan mo pa ako niloloko?" Halos hindi pumipiyok na kompronta ni Erickson kay Hana na hindi rin makagalaw sa kinauupuan. Sinadya nitong ihimpil ang kotseng kinalululanan nila sa gilid ng crossroad pagpasok ng Villa Socorro upang mapag-isa sila. Pagkagaling sa ospital ay ipinaalam niya dito na may mahalaga siyang sasabihin. Hinintay niyang mangyari ito at inaasahan niya ang panunumbat mula kay Erickson. Sino ba ang hindi gayong siya ang isa sa mga dahilan kung bakit napalayo si Daniel sa kanyang mag-ina? Pero ano pa ang silbi ng explanations niya kung sarado ang isip ni Erickson upang maunawaan siya? Umiling ang dalaga. Hindi ko sinasadya. Natakot ako." Inabot niya ang bisig ni Erickson pero iniliwas ito ng huli.
Binawi niya ang kamay. Natakot akong baka kamuhian mo ako pagkatapos. At ano ngayon ang gusto mong maramdaman ko? Ang matuwa at i-congratulate ka? Singhal nito sa kanya. Mahigpit ang pagkakahawak nito sa steering wheel na para bang doon inilabas ang labis na galit. Hannah felt so hopeless, miserable and empty. It did hurt exactly and she felt probably sorry for herself. Kung di sana ay sinabi niya dito ang tungkol kay Daniel, hindi marahil sila aabot sa ganito. Umiling siya ng marahan. It was too late. She couldn't please Erickson to forget her as readily pero handa siyang maghintay. Pilit siyang ngumiti. The pain on how was Daniel lied to her is doubled by now on how was Erickson got so mad at her. Hindi lang puot ang nakikita niya sa mga mata nito, kundi kawalan ng tiwala at respeto sa kanya. What did she expected else from this mess? Napatatawarin siya nito ng ganoon kadali at kalimutan ng lahat? None of her boyfriend's vocabulary. Yun ang masakit na katotohanan na mahihinuha sa bawat tingin sa kanya ni Erickson, and she admitted it was all her fault. I never lied to you. Hindi ka nagtanong. Wala kang inalam tungkol sa buhay ko o ang tungkol sa pagkatao ko. Ni hindi mo nga ako sinubukang tanungin sa dahilan kung bakit ako naririto sa Villa Socorro. Wala akong sinubukang gawin, Erickson. Huminga siya ng malalim. Barado ang lalamunan niya sa sakit ng dibdib. Wala akong ginawa kundi ang makalimot sa nakaraan kaya wag mong ibuntun sa akin lahat ng galit. Dahil biktima din ako. Paliwanag niya na nagsisimula na rin ang pagpatak ng mga luha. Pigilan man niyang huwag maiyak pero talo na siya ng kahinaan. Daniel, I hide everything about his life. At kung alam kong may asawa at anak siya, sino ba akong tanga na papatulan ng lalaking pamilyado na? Kung aware ako na nagsinungaling siya sa akin sa haba ng panahon na pagkakakilala ko sa kanya, hindi sana kami darating sa plano ng pagpapakasal. Tuluyan na siyang naging iritable at emosyonal. Ayaw kong makasira ng pamilya kaya pinutol ko ang ugnayan sa kanya. Nang malaman ko ang katotohanan, hindi ko siya sinipot sa araw ng kasal namin dahil sa mga natuklasan ko. Nanginginig ang kamay na inabot niya dito ang hawak na cellphone. Ilang buwan niya rin itong binalak ibigay sa binata. Kalakip ng pag-amin niya pero parating nababahag ang buntot niya. Dahil dyan, kaya ako minabuting tumira dito at iwan ang buhay ko sa Maynila. Because of Daniel. Ako ang niloko niya. Tinapunan lamang nito ng tingin ang hawak ng dalaga. Sadyang matigas ang puso nito sa kasalukuyan. Kung hindi ko kaagad nakita ang makalarawan na mag-ina niya, tiyak kong nawasak ko ng tuluyan ng pamilya nila. But God is good. Itinuro niya sa akin ang tamang daan palabas kung saan kay tagal ko na palang nakabilanggo roon. Tila ito'y bingi at manhid. Inilapag ng dalaga ang telepono ng dating katipan sa armrest kung saan napapaloob doon ang iba't ibang kuha nilang pamilya. Leave me alone. Tiimbagang nitong utos. Tama siya. Kailangan niya itong iwanan at hayaang makapag-isip. As she wish, she mumbled. Baon ang luha at sakit na nadarama ay mabilis na umibis ng sasakyan si Hannah. Kung saan man siya dalhin ng mga paa ay wala siyang katiyakan. Walang Erickson na sumunod. Walang anino ng lalaking iniibig ang humabol at pumigil sa kanya. Nagpatuloy siya sa ginawang paglakad-takbo hanggang sa maramdaman niya ang panghihina ng mga tuhod. Malayo pa siya sa villa. Sa gitna ng kalsada, doon siya napaluhod at napahagulgol. Damn it! Napamura si Erickson sa sarili at napahampas sa manibela. Bumaba rin ito sa sasakyan at sinundan ang daang tinahak ni Hannah. May ilaw man sa mangilan-ngilang poste ng kuryente, subalit hindi pa rin siya panatag para sa kaligtasan ng nobya. Damn! Muli niyang mura. Alas 11 ng gabi na makabalik sila sa villa. Walang kibuan ng dalawa. Makaraan siyang maabutan ni Erickson sa gitna ng kalsada, ay puwersahan siya nitong pinangko pabalik sa kotse. Taglay nito ang lakas na magpumiglas man siya ay wala rin siyang laban kaya't wala siyang nagawa kundi ang manahimik. Nakauwi silang tila na walan siya ng ulirat. Pakiramdam niya'y humiwalay ang kanyang utak. Wala siyang maisip kundi ang issue sa pagitan nila.
Tahimik pa rin siyang tinitigan ng binata pero sa uri ng mga titig nito ay parang hindi niya kayang tagalan. For God's sake, bakit ganoon kasakit ang nararamdaman niya? Kung gaano kabilis itong hapitin siya ay ganoon rin kabilis na halikan siya. Erickson kissed her angrily. Dama niya yon sa bawat kilos ng labi nito. Sandali siya nitong pinakawalan. Ganito rin ba kasarap humalik si Daniel? O mas magaling siya sa kama kaysa sa akin? Isang nakakalokong ngiti ang nakaplaster sa mga labi ni Erickson. Hannah heard the most painful words she never expected at napakasaklap dahil mula pa yun sa lalaking minamahal niya. Hindi niya namalayan na nagawa. Isang malakas na sampal ang dumapos sa mukha ng binata. I give you myself untouchable, kaya wala kang karapatan na insultuhin ako ng labis-labis. Nagkasala ako pero alam ng Diyos na hindi ko yun sinadya. Ako ang niloko. Ako ang nasaktan ng todo. Pero lahat ng sugat na nasa puso ko ay nagamot at naghilom nang makilala kita. Pinahid niya ng mabilis, ang luha naglanda sa pisngi niya. Everything has been changed since I met you. Hindi lang dahil nagkaroon ako ng kaibigan, katampuhan, kakulitan, kaaway, kundi tinuruan mo akong ipaubaya sa iba ang mga bagay na hindi para sa akin. At wala akong pinaghihinayangan ng ipaubaya ko sa iyong sarili ko dahil mahal kita. Pagkasabi niyon ay umatras siya ng ilang hakbang. Accept my apology. Mabilis siyang tumalikod na malabo ang paningin. Pabagsak siyang dumapa sa kama. Pagkapasok ng silid, isinubsob niya ang muka sa unan. Gusto niyang humiyaw sa sakit pero ang tanging nagawa niya lamang ay punitin ang kobre kama at sa ibabaw niyon ay sumigaw siya ng malakas. Pero natitiyak niyang siya lamang nakaririnig ng sariling boses. Hindi na niya namalayan pa na tinangay na siya ng antok. Mayuming haplos sa pisngi ni Hannah ang gumising sa kanya kinabukasan. Nagulat pa siya sa kanyang nakita ng dumilat na, Daddy? Sorpresa niyang tawag dito. How's my beautiful daughter? Bumangon siya at tumabi sa ama. You made me wonderful, Daddy. Na ano? Takang tanong ng Ginoo, ngumiti siya. Sinorpresa mo kasi ako. And you made me confused. Ganti ng Ginoo. For what? Humarap sa kanya ang ama. Mata sa mata hanggang sa matukoy niya ang ibig nitong ipahiwatig. Don't worry, Daddy. Ayos lang ako. Hindi ka naman dating iyakin. Akala ko ba matapang ka na ngayon? Dad! Ayaw na niyang umiyak. Tama na muna ang mga pasakit. Get up and let's have some morning routine. Napilitan na rin tong ngumiti at hindi na siya kinulit pa. Batid niya tinutukoy ng ama kaya maagap siya bumangon at tinungo ang banyo. Give me a half an hour, Daddy. Nag-jogging silang mag-ama hanggang sa marating ang asyenda pagkatapos ay babalik sa villa. That was their main routine. Pag nasa probinsya, ang humalilisa nagpapastol ng mga tupa at sugurin ang hamog sa pastulan. 10:30 na makauwi sila. Ang lolo at ang ina niya ang naabutan nila sa kusina. Sandali niyang pinagala ang paningin. Wala si Erickson sa paligid. Nakaakbay sa kanya ang ama pagkapasok nila. Ganun pa man na nasa paligid ang pamilya ay iba pa rin na nasa isipan nito. Where the two of you have been? Salubong na tanong sa kanila ng ina. Lumabas lang kami at nagpapawis. Sagot ng daddy niya sa may bahay nito. Huwag mong masyadong ini-spoil iyang anak mo at baka hindi na magtanda. Sabat ng matanda. I'm not immature, Grandpa. Depensa niya. Hindi ko sinasabing isip bata ka. Nais ko lang na matutunan mo ang lahat ng bagay mula sa pinakamaliit patungo sa pinakamalaki. And you'll find out the real meaning of life. I got your point, Papa. Pero siguro naman kaya ni Hannah ang sarili niyang i-manage lalo pati kakasal na siya. Saad ng ina na ikinabigla niya. Pinaglipat-lipat niya ang tingin sa mga magulang at salubong ang magkabilang kilay. What are you talking about, ma'am? Tila wala sa sariling tanong niya sa ina. Naghahanap ito ng sasabihin. I'm just kidding, anak. Don't mind about it. Bawi nito ng mabilis. Sa ama na siya tumingin pero nakibit balikat ito. Don't bother yourself, Hannah.
Excited lang ang mami mo na makita kang ikinakasal, kagaya ng mga napapanood niya sa mga Korean novela. Wika ng ama na sinang-ayunan ng ina. Bakit parang hindi pa rin siya kumbinsido? Mali sana ang takbo ng kanyang utak dahil kapag nagkataong tama siya, mas lalong hindi siya mapapatawad ni Erickson na tiyak na magkakaroon sila ng hindi pagkakaunawaan ng kanyang lolo sa binabalak nito noon na arranged marriage. Tahimik siyang nagdasal na sana ay huwag siyang pangunahan ng mga ito kung kay Erickson nagalit sa kanya, ipapare sa mga magulang at ng kanyang grandpa na nais na daw magkaroon ng mga apo sa tuhod.